Hello po. Hello? Um, hello? Okay. Sige po, ma'am. Loud and clear naman po kami. Po ako, Stace. Thank you po. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka... May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig. Dito pa rin po sa ating talapihitan ng radyo, ang 1134 kHz AM at mananatiling Boses ng Kawal Pilipino. Welcome po sa Armed Forces Radio. Muling nagbabalik sa ere itong na-miss nating programa, no? It's been a long time since nagkaroon tayo ng episode because of maraming factors, no, na kukwentuhan ko kaya. But of course, syempre, we are very happy na finally, nagbabalik na po ang ating programa na maghahatid sa atin ng mga services at of course, announcement kung ano ba ang ating aabangan ngayon sa ating asosasyon. Pero syempre, bago natin umpisahan ang ating usapin ngayong hapong ito, bati-batiin din po natin ang mga nanunood sa ating mga social media accounts. Live po tayong napapanood sa Facebook and of course sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo dyan. Kung meron po kayong mga katanungan, mga pwedeng ipabate, no? Pwede po mamaya yan. And of course, we'd also like to greet everyone listening here sa Campo Aguinaldo, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sang lupalop pa man yan ng buong mundo. Kung abot kayo ng ating internet radio, magandang hapon po. No? Samahan niyo po ang inyong lingkod, Katropang Mafet, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa programang MBay Connect. So, nagbabalik po tayo ngayon. No? Pag-uusapan po natin yung mga accomplishments ng ating asosasyon for the calendar year 2025. Kaya bago po muna natin na ipakilala ang makakasama natin ngayong episode, balikan lang po natin yung ating question and answer portion sa ating last episode. So, yan po ang katanungan, no? Paki-flash naman sa ating screen. Meron tayong question and answer portion noong April pa, na-miss talaga natin because hindi tayo nagkaroon ng May. At ngayon finally, ngayong June, no, bago mag-July, nagkaroon tayo ng episode. So sino nga ba ang nanalo sa ating question and answer portion last April episode? Paki-flash naman po sa ating screen. Well,
abangan nyo ba rin po, no? Pagkatapos ng programang ito, magkakaroon ulit tayo ng question and answer portion. And of course, may chance din kayong manalo ulit ng 300 peso load. So, ang tanong last April ay... hindi ko makita. Paki-close nga. Ang question ay, anong petsa magaganap ang 2026 AFP-MBI AGM or yung annual general meeting natin? So, ang sagot ay 16 May 2026 at ang nakakuha po ng ating tamang sagot, alright, nawala na naman yung TV ko dito. Ganun po talaga pag live, maraming mga technicalities, pero go na go pa rin po tayo. Okay. Yes. Pero bago ang lahat, no, gusto ko lang din na batiin yung ating mga kababayan dyan or mga kababayan ko dyan sa North Cotabato. And of course, we're also praying po, no, sa panahon ngayon kasi medyo maulan siya. Ingat-ingat po tayo and be safe. So, ayan, balikan ko lang po ang nanalo po sa ating question last April episode kung kailan ba magaganap yung ating annual general meeting. Ang sagot po ay 16 May. At ang nanalo po ay from the Philippine Army, Joven Pahala Cernadilla, and from the Bureau of Fire Protection, Michael Angelo Lagrosas. So abangan po natin sa dulo ng ating episode dahil magkakaroon po ulit tayo ng question and answer portion at may chance po ulit kayong manalo ng 300 cellphone load. Of course, ito na ang inaabangan natin o ang magbabahagi sa atin ng mga announcement and accomplishments ng ating asosasyon for the calendar year 2025. Sasamahan po tayo ng Strategic Management Office Supervisor ng AFP-MBI. Please welcome Miss Leslie Peña. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Leslie. Bati-bati po kayo sa mga katropa nating nanonood. Hi, good afternoon po sa inyong katropang Mafet, no? At sa lahat ng kasama natin ngayon dito sa FBI Connect, most especially sa ating mga kasundaluhan mula sa Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy, and also other members of the uniformed services such as PNP, BFP, BJMP, and Philippine Coast Guard and Bucor. At sa mga kanilang mga pamilya na nakikinig o nanonood din. Katropang Mafet, batiin ko lang din yung mga kasama ko sa AFP-MBI na naka-tune in din dito sa inyong programa. Alright, no, Ma'am Les, thank you po for allowing us to interview you po, no, at pagbigay ng, of course, mga updates, announcements, and ano pa ba ang mga aabangan natin. Magandang hapon po sa lahat ng mga nabanggit ninyo. Lahat na po yun, no, na members ng ating asosasyon, nabanggit nyo na. So, ma'am, noong 16 May po, na-announce natin ng AFP-MBI, the Annual General Meeting or ang AGM. So, para po sa mga hindi naka-join ng AGM, atin pong balikan ano po yung mga milestone na nabanggit doon ng AFP-MBI for the calendar year 2025 at ano po yung mga ano po ang kahalagahan nito sa mga members ng ating asosasyon? Sige. Yes po, 2025 was truly a symbolic milestone for AFP-MBI as we celebrated 60 years of service. Nakakatuwa po na mula sa simpleng abuluyan na palago po ito at naging isang malaking institusyon. Yes, we always go back to our roots, ma'am, no? Ako, bilib ako na as we go along sa journey natin dito, me as the host of AFP-MBI, nakakatuwa talaga na yung simpleng abuluyan dati is ito na. We are serving millions na, I think, from the past and ngayong present, extended to their dependents sa ating mga miyembro. And it's truly an amazing milestone din. So, 60 years, hindi joke yon. So, as part of AFP-MBI, congratulations po, and we are celebrating with AFP-MBI, and natutuwa din po tayo na tuloy-tuloy pa rin ang ating serbisyo sa ating mga miyembro. Ma'am, dahil patuloy nating sinisikap na maging transparent sa pamamalakad, no?
nakuha natin yung 2 Golden Arrow Award mula sa Institute Yes. of Corporate Directors. Ito na po ang ika-4 na pagkakataon na naparangalan ng ating asosasyon. Ibig sabihin po ba nito, we have a good corporate governance that meet global standards para ma-assure natin, ma'am, yung ating mga miyembro na aside from giving them the premium service is nangunguna or pumupwesto din tayo sa mga ganitong klaseng mga award. Yes, katropang Muffet, no? So talaga sinisikap ng AFM-BAI na talagang maging transparent at makita na we are practicing good corporate governance in all our dealings. Kaya naman patuloy na nare-recognize ng AFM-BAI in 4 years straight ng Institution of Corporate Directors for having a good corporate governance practice. Yes, Ma'am Les, nakakatuwang isipin na maging bahagi din no, ng milestone na ito dahil napaka-prestigiyoso po ng award na ito. Ang una po sigurong gustong malaman ng ating mga miyembro, ma'am, ay ano po ang naging financial performance ng ating asosasyon nitong nakaraang taon? Pwede niyo po ba kaming bahagian? Yeah, tama ka dyan, katropang Muffet, no? So let me walk you through po sa naging accomplishment ng AFP-MBAI ng ating asosasyon. So tinawag natin po itong 2025 na sterling financial standing, no? Dahil sa record-breaking na net income na 2.99 billion. Ito po ay 477% na mas mataas kaysa sa ating target. At 78% naman po ang inilaki nito compared sa 2024 na net income natin. No? So ang kabuuang asset naman po natin ay umakyat na po sa 54.34 billion. Ito po ay 13.4 ang inilaki compared sa previous year, no? Which is 2024. Ibig sabihin po nito, ang paglago ng MBAI ay growth na rin po ng ating mga miyembro dahil mas protektado po tayo, mas secured ang ating mga pamilya at mas marami tayong makukuhang benepisyo habang tapat tayong nagsisilbi po sa ating bayan. Alam niyo, ma'am, nakakatuwang marinig ito. So mga katropa, no, coming from our head of MBAI for Strategic Management Office Supervisor, no? Ito po ibinahagi na po sa atin ni Ma'am Leslie na talagang pumapalo sa 477%, no? Doon pa sobra-sobra pa siya sa ating target. So, Yes. nakakatuwang isipin na ito yung financial performance ng AFP-MBAI for the past year, 2025. Pero paano naman po ito nasisiguro ang proteksyon na buhay na panatag sa ating mga miyembro? Kasi yun po yung tagline natin, ma'am, buhay na panatag. Paano po natin nasisiguro yung proteksyon nito? True, no? Sinisiguro ng asosasyon na may sapat po tayong reserves. Meaning, ay laging handa ang AFM-BAI if ever magkaroon ng future claims ang mga miyembro. Kaya po tayo ay nagdagdag ng 1.76 billion na policy reserves para sa ating mga policy obligations. Yes po, medyo nade-delay lang yung ang feed sa akin, ma'am. Pero kagaya po ng nabanggit ninyo, ma'am, no, na meron tayong sapat na reserve po, no, para sa mga obligation natin sa ating mga miyembro. So, ibig sabihin po nito, ma'am, laging handa ang ating asosasyon sa kung ano man ang mangyari. Pero the next question, ma'am, is, ano po ba ang mga aktual na benepisyong na ibibigay ng AFP-MBAI noong 2025? Just a curious question lang din, na nagbabago and evolving din po pala yung mga benepisyo at serbisyo na ibinibigay natin, no, sa bawat taon. Yes, ma'am. So, nag-release po tayo ng 2.5 billion sa benefits assistance, no? Kabilang dito yung 1.85 billion sa living benefits at 187 million para sa death benefit claims. So, yun yung mga benepisyo na binigay natin ngayon sa miyembro noong 2025. Yes po. Audio check lang tayo, ma'am. Ay, sorry. Am I loud and clear? Yes, yes, yes. Yan.
So again, nag-release po tayo ng 2.5 billion sa benefits at assistance. Kabilang po dito yung 1.82 billion sa living benefits at 187 naman po para sa death benefit claims natin. Alright, thank you for giving us these data, ma'am, no, na talagang patuloy. And we're talking billions and millions of peso dito, even dun sa ating mga death benefit claims, is hanggang sa kaduluduluhan, ika nga, no? Andun Yes ang po. ating asosasyon na kapag bigay tayo ng assistance, na ibigay natin yung due for them, for their service, for their families, para naisiguro natin na yung ating buhay na panatag ay napanindigan natin sa ating mga miyembro. Thank you for reporting that data, ma'am. Biro mo, 1.82 billion for living benefits. So, maaari po ba naming malaman, ma'am, ano-ano itong mga benefits na to na pwedeng maibigay pala sa ating mga miyembro? Sure ma'am. So, ang pinakamalaki po natin ay yung matured policies, no? Tayo po ay nag-release ng 1.45 billion para sa 15,912 claims. Ibig sabihin po nito, libo-libong miyembro ang nakatanggap ng kanilang insurance benefits nung ito po ay nag-mature. Na yung kanilang mga policies. Tapos sunod po rito, nagbigay din po tayo ng 20% na bonus benefits. 126 million po ang ating nai-release para sa 7,112 na miyembro. Ito po ay para sa mga member natin, no, na kumuha ng ganitong feature sa kanilang insurance. Meron din po tayong termination benefits. Nag-release po tayo ng 9.83 million para sa 3,659 claims, no? Para po ito sa mga miyembrong nag-retire o humiwalay na po sa serbisyo. At ang isa pa po ay ang disability benefits, no? Para sa mga miyembrong may health challenges, tayo po ay nag-release ng 1.82 million para sa 31 claims na to. Alright, thank you, ma'am, for elaborating yung mga different kind of benefits natin. Marami talaga tayong mga services na pwedeng i-avail sa AFP-MBI. As far as I can remember, itong mga insurance natin for living benefits, no, maganda siya, magandang programa because insured ka na, at the same time, meron pang maturity date yung iyong insurance. So, imagine mo Yes. na competitive na yung prices nila for insurance. At the same time, kapag ka nag-mature pa yon, and marami silang type of model ng mga services, merong 10-year endowment, meron 10-15, at talagang kung may time po kayo talaga, no, I would like to encourage ang ating mga katropa na tignan ito. Dahil ako excited ako kasi next year magmamature na yung aking insurance. Yes, oo, 'di ba? So, Nakakatuwa 'pag may yes. matatanggap ka ng malaking amount. Yes, parang hindi mo siya iisipin kasi as something na makukuha mo na ilulook forward mo eh. Iisipin mo kasi siya as your insurance monthly. Buhay kasi ang sinisecure natin dyan. Kung Yes. ando na yung isa sa benefit niya for you to claim your maturity amount, no, bonus na lang yon, ika nga, para sa akin na. So, it's very nice na i-take advantage natin itong mga programang ito kasi ito po ay naka-exclusive sa atin, sa ating mga True. miyembro ng AFP-MBI. Hindi po lahat ng tao pwedeng ma-experience or mag-avail ng ganitong klaseng services. Yes, Marami ma'am. naman po palang, ma'am, na nakatanggap ng benefits. Marami po kayong mga nabanggit kanina. So aside din po sa mga regular benefits natin, meron pa po bang ibang natanggap ang ating mga AFP-MBI members? Yes po. Meron po tayong tinatawag na comprehensive financial assistance benefit, no. Ito po ay libreng benepisyo na binibigay natin sa ating mga miyembro na dagdag tulong sa kanilang mga pamilya in case may mangyari sa kanila. Kagaya po ng tinatawag nating daily hospital income benefit noong 2025. 30.83 million po ang nakaklaim nito para sa 2,287 na ospital, no? Sipin ninyo kapag na-ospital ang miyembro, may dagdag na income na dumarating. Ito po ay libreng benepisyo na ibinibigay lang po ng MBI. So hindi po ito kasama sa mga binayaran yung insurance, no? Katulad din po, isa pa rin po rito yung burial assistance, no?
13.66 million po, no, ang naibigay natin dito. For killed in action benefits naman po, 4.68 million at wounded in action 3.48 million. So marami pong naka-avail ng mga ganitong benepisyo na talagang ino-offer lang po ni MBAI para sa kanyang mga miyembro. So sinisigurado po namin na hindi natin mapapabayaang mag-isa sa mahirap na oras ang ating mga miyembro. Thank you for giving us this data, ma'am, no, na nabanggit nyo din po na andyan tayo, up to date tayo because of course, as part of our sworn duty and mission to our country, talagang buhay po minsan ang nagiging kapalit nitong serbisyo. And of course, nakakatuwa na andun po yung assistance ninyo sa mga pamilyang naulila because yun naman talaga it will help them thrive and survive and move on and carry on with their lives after nung mga Yes, tragic ma'am. events na to. So, magandang naibalita niyo po, ma'am, na hindi natin sila pinapabayaan dahil entitlement nila ito and andyan yung assistance natin for them. So, Yes, ma'am. baka may gusto pa po kayong idagdag, ma'am. Let's talk about real estate naman, yung mga real estate loans natin na ino-offer ni MBAI. Yes, katropang Mafet, no. Nag-facilitate din tayo ng real estate loan sa ating mga miyembro na nais magkaroon ng bahay o kailangan nila ng assistance para lalo nila ma-improve yung bahay nila. So nagbigay po tayo ng 332 million for that, no. Nag-grant po tayo ng housing loan. Bukod po dito, nag-disburse din po tayo ng para sa ating CSR na 170 million. Kaya minsan makikita nyo may mga ambulansya na mayroong logo ng MBAI, no. So ito po yung mga idinidonate natin sa ating MBAI community kung saan kabilang ang mga members at kanilang mga pamilya. Yes, ma'am. So, Ato talaga ako, I can see yung mga vehicles natin, even up to equipment, office equipment, yes. furnitures and fixtures. Nakikita natin na pati ito ng inyong corporate social responsibility na ma-make sure pa na aside from doing your mandate to ensure our members, give them premium service, ginagawa pa rin po natin extendedly na excellent itong ating mga corporate social responsibility. And we are very, very happy po na ganito klase magtrabaho ang ating mga boss dyan sa AFP-MBI. Talagang hindi nila pinapabayaan yung welfare din ng units, no, na nangangailangan ng assistance. Kung kaya at pwede, ay nagbibigay po extendedly yung ating AFP-MBI as part of their corporate social responsibility na for calendar year 2025, nag-allot po sila ng 170 million. So thank you for that report, ma'am, no? So hindi lang pala insurance talaga, pati housing needs ng miyembro, tinutulungan din ng ating AFP-MBI. And of course, as what I have mentioned, itong ating corporate social responsibility ay very evident din sa iba't ibang branches of service yan, ha? At iba't ibang mga Yes. units na talagang nakatulong for their mission accomplishment. That's part of our flow back to our members, katropang Mafet. Let's talk about ano po, ma'am, yung inyong website, paano po magiging accessible sa mga miyembro ang ating asosasyon? Okay. So nagiging mas accessible na rin po ang MBAI benefits natin through our CSR initiatives, no. So ito po ay aming flowback sa ating mga miyembro. May value-added service rin po tayo through the various payment channels kung saan pwedeng bayaran ng members ang kanilang insurance and loans nila. Pero maliban po dyan, ma'am, mas madali po rin nating makontak ang asosasyon sa pamamagitan ng ating messenger na ang ating pong sa @AFMBI official or email po tayo sa mail@afmbi.ph, no. Pwede rin niyo po kaming bisitahin ang helpdesk sa afmbi.com.ph at i-follow kami po sa mga
social media pages ng AFP-BAI for updates po. Well, thank you for that, ma'am, no? Ito, importante to kasi minsan may mga mas personalized tayong mga inquiries, open din po ang line ng ating asosasyon for you to give your inquiries, questions, ano pa man yung klaseng mga katanungan and inquiries, andyan po, bukas po ang kanilang linya to cater your personalized experiences. And of course, baka may gusto kayong services na i-avail or meron kayong confusion na magbe-verify na inyong mga accounts, pwedeng-pwede po yan. So, thank you so much, ma'am. Gusto ko lang batiin po, no? As we go over to the last part of our program. Nanonood po all the way from Naik, Cavite, si katropang Katie Bells. Hello sa iyo dyan. Hello kay Baby Zeke and Ate Mikay. Of course, babati din daw po ang maganda at maligalig kong body, si Evan Hernandez Banaag. Hello po sa iyo. And of course, to our Ate Chachi Bells, also watching. Thank you for dropping by sa ating Facebook Live, no? Magkita-kita tayo pag bumalik kayo ulit dito at magkatagpo ang ating mga schedule. Alright, sa mga nanonood po sa ating online, baka may mga katanungan kayo, no? And confusion, pwede pong i-type dyan sa comment box natin para andito pa si Ma'am Leslie na sagutin siya, no? Ma'am Les, ang ating pong naging discussion is purely an announcement of what we have accomplished for the calendar 2025, and I'm pretty sure marami pa po tayong aabangan sa ating asosasyon. Ma'am Les, baka may mga babatiin po kayo personal na babatiin, may mga gusto ba kayong pasalamatan? You can take minutes of our program po. Yes, binabati ko po ang aking boss, no, si Sir Je, no, ng Strategic Management Office at ang aming kasamang si Maricel Ilagan, and also from Policy Standards Office, no, si Clarissa at saka si Kat, no. At binabati ko ang lahat ng mga taga-AFP-MBI na pina-follow po talaga itong inyong programa at pinapakinggan. Yan. Alright, thank you so much. Katropang Mafet, thank you for inviting me over para mai-discuss po at masabi sa ating mga miyembro ang naging accomplishment ng AFP-MBI for 2025. Yes, thank you, ma'am, no? Kaabang-abang din po itong mga first half na tayo, ma'am. You are reporting for calendar 2025. Pero nasa kalahati na po tayo ng taon. Napakabilis. And of course, mabilis din po ang pag-react ng ating asosasyon sa mga pangangailangan po ng ating mga miyembro. So, ako, I would like to personally greet my husband from La Union. He is watching right now. And of course, our kid, no? Baby Lucho. Sana nanonood siya ngayon kahit hindi niya pa naintindihan kasi kilala niya na yung mukha ko. It's really nice to be back. Medyo mabilis yung discussion natin. And of course, gusto ko lang din pasalamatan and i-shout out. Of course, ang marketing department ng AFP-MBI headed by Sir Popet. Napaka-snappy po nila. And of course, si Ma'am Miss Biel. Thank you, Miss Biel. No, talagang todo follow-up yan sila. Because ito, kwentuhan ko na kayo bago ang ating question and answer portion. Nagkaroon kasi kami ng very, very long technical problem gawa ng aming internet connectivity. But thankfully, meron na, and sana magtuloy-tuloy because of course, we really want to update our katropas, and sayang naman po, no, yung mga pagkakataong pwede tayong makapagbahagi. Baka yung iba nating mga katropa, ito lang din yung way nila, no, para mas malaman, maintindihan ang mga bago serbisyo ng ating asosasyon. So, thank you, Miss Leia, dahil ibinahagi mo sa amin today ang mga accomplishments na nakakatuwa, no, and nakakataba ng puso na yung mga amounts na yon, billions and millions of pesos, yun ang in-spend natin for our members. Asahan po namin ang mga magagandang gawain pa ng AFP-MBI para sa aming mga miyembro. So mga katropa, ito na ang isa sa mga inaaabangan natin dito sa ating programa. Pero bago yan, i-review po muna natin ulit kung paano ba magpadala ng mga kasagutan dito sa ating question and answer portion. So, open po ito for our uniform services members o
kanilang mga dependent. Pwede pong sumali ang kanilang mga dependents. Ipadala nyo lang po ang inyong mga kasagutan by scanning the QR code na makikita nyo sa inyong mga screens ngayon. Pagka-visit nyo po sa QR code, ay makikita nyo po dyan ang ating Google Form. May Google Form po dyan, pakilagyan lang po ng mga details. At syempre, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang inyong kasagutan at i-click ang submit pagkatapos pong ma-fill out ang mga information. Ulitin ko lang po, ang atin pong question and answer portion ay ibabahagi natin. So, iscan nyo lang po yung QR code. Pagpunta nyo po sa QR code, pakisagutan ng ating Google Form. And pag natapos nyo pong sagutan, huwag nyo pong kalimutang ilagay ang inyong kasagutan at i-click ang submit para naman po matanggap ang inyong mga kasagutan. Kasi akala ko dati isa lang mga nananalo. Last month, dalawa po ang ating nanalo. So, malay mo ngayon, tatlong ibigay, no? 300 peso load. So, ito na po ang ating kasagutan. Naibigay na ba yung QR code? Alright. Bago daw natin ibigay ang ating kasagutan, gusto ko lang batiin si Mami Vicky Bello watching from Magallanes, Cavite. Hello, Mama Vicky! Malapit na po akong pumunta dyan. Nadalhin ko pa si Baby Lucho. And of course, nanonood na si Pretty Sergeant Evan. Pa-shoutout po kay Sergeant Perido, Katie Bells. Sana ma-maintain niya po yung half rice niya. I think hindi niya po yun ma-maintain. Alright, andyan na. Okay. Ayan na yung QR code natin, no? So, scan nyo lang po yan, fill out nyo yung information. At ito na po ang katanungan ngayong episode. Magbigay ng isang AFP-MBI milestone in 2025. Napakadali, Magbigay ng isang AFP-MBI milestone in 2025. So kung alam niyo po yung kasagutan, just kindly scan the QR code, fill out all the details. Huwag kalimutang i-click ang submit para matanggap po ang inyong mga kasagutan. So, I think wala na po tayo. There's no more, Ma'am Les, no? Baka po may mga naiisip pa kayong pasalamatan dahil we can still utilize the remaining time of our program. Miss Leslie? Yes, kalimutan kong batiin yung presidente namin. Yes. Si President Darwin, no? Tsaka ang aming si Ma'am Leia, ang head ng Executive Services Division, no? And also yung aming boss, si Head CSG, si Sir Nesty, and si Sir Ed naman ng Head SOG. So, binabati ko po kayong lahat dyan. Ayan, ma'am, looking forward for more meaningful episodes with AFP-MBI. Of course, mga projects namin, Miss Viel, no? Mga gatherings natin sa AFP-MBI, na-miss ko rin yun, no? So, thank you so much, AFP-MBI, for making this episode possible. Sana po tuloy-tuloy na po ito. Ang tuloy-tuloy na rin yung connection namin sa internet. Alright, Ang tagal nating wala. Yes, opo, ma'am. But thank God, muli tayong nagbabalik. So, thank you so much po sa pagbuo nitong ating episode. And of course, for preparing this really nice report para sa ating mga miyembro. Maraming salamat din sa aking duty tech buddy this afternoon. Ang ninang ko pong napaka-sexy. Si Ninang Leonor Tanap, and of course, sa assistance ni napakapoging Kuya Ronald. Alright, binabati rin namin ang aming Chief Media Affairs Unit na nandyan ngayon sa Mactan, Cebu, doing their documentary episode for Ang Inyong Kawal. So bukas po, speaking of Ang Inyong Kawal, abangan nyo po ang isa na namang episode ng Ang Inyong Kawal sa UNTV alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Abangan nyo po yung isang exciting na episode at ipapakilala na naman natin ang isa na namang kahanga-hanga at nakakabilib na unit ng AFP. So muli, maraming salamat for tuning in, for staying sa live natin. Abangan niyo po ang mga susunod pang programa para sa anunsyo ng serbisyo
at pagmamahal sa atin ng ating asosasyon. I am very happy talaga ako na muli nakaupo na tayo sa ating program. Abangan niyo po ang ating episode next month, no? Dito pa rin sa ating talapihitan ng radyo, ang AFP Radio. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Katropang Muffet, sa programang MBay Connect. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP-MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio.